Nabalitaan niyang may hindi inaasahang sitwasyon sa pagsusulit. Hindi niya maisip na ito ay sinadyang mangyari. Naisip ni Sojun na ang kuweba ng langgam bago ang kanyang regression ay walang nakatagong dungeon. Paano kung ito ang kinahinatnan ng butterfly effect? May narinig silang ingay. Boses iyon ni Heo Mansusi. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Daeho. Magiging maayos siya saglit. Ugali ng mga langgam na iimbak ng buhay ang kanilang pagkain. Sagot ni Sojun. Kung hihintayin natin na dumating ang supervisor. Tapos, hindi na naituloy ni Daeho ang kanyang sinasabi nang magsalita si Sojun. May nakaharang na sa pasukan ng nakatagong dungeon na ito pagkapasok natin. Duda ako na maabutan tayo ng supervisor. Sabi nito. Sa isip ni Sojun sigurado siya na nag-aalala na ito dahil isa itong dungeon na hindi pa napupuntahan kahit noon. At dalawang kalahok sa pagsusulit ang kailangang linisin ito ng sila lang. Pero may dahilan kung bakit niya ito sinubukan sa kabila ng pagsugal niya. Ang layunin niya ay manalo ng mga gantimpala para sa pagiging unang naglinas sa nakatagong dungeon na ito. Ang elixir. Pagkatapos malinis ang dungeon, ginagantimpalaan nito ang mga hunter sa iba't ibang paraan. Kasama ng mga ito posible na makuha ang elixir bilang unang gantimpala para sa paglilinis ng dungeon. Ito ay may epekto ng pagpapalakas ng kakayahan ng isang hunter. Kaya gusto ito ng sinumang hunters. Kahit na siya ay maaaring magmukhang isang gamo-gamo na sumusugod sa apoy. Kung ang isa ay ang Fist King. At ang isa ay ang Regressor. Pagkatapos isugal ang mga pagbabago. Kahit na delikado. Kailangan nating subukang iligtas siya kung kaya natin. Pagliligtas at pagprotekte sa mga nasa panganib. Iyon ang sa tingin ko ay dapat gawin ng isang hunter. Sabi ni Sojun kay Daeho. Nipatikip ng kamay sa bibig si Daeho at nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tama ka. Nahihiya ako na nag-alinlangan ako. Sabi nito. Pwede mo akong kausapin ng casual. Dahil mas bata ako sayo. Sabi naman ni Sojun. Sa isip ni Sojun ay talagang katulad pa din ito noon. Pwede mo din akong tawagin na Yong. Ipauubaya ko sayo ang tungkulin ng orderer ayon sa plano. Sabi ni Daeho. Gagawin ko yan Daeho Yong. Simulan na natin ang paglilinis sa dungeon, ang kuweba ng Ant Devourer. Lumalapit sa kanila ang mga langgam. Gamit ang kanyang kamao ay nilalabanan ni Daeho ang mga ito. Paano gumalaw ang bangkay ng langgam? Tanong ni Daeho. Ang mga bangkay ng mga langgam na kinain ng Ant Devourer ay naging undead monster. Mga maltong langgam. Sagot ni Sojun dito. Leche. Naisip ko kung saan napunta ang lahat ng langgam na dapat nasa itaas. Sa isip ni Daeho ay taliwa sa kanyang alalahanin ay talagang maayos ang laban na ito. Hindi ito naging ganito kadali. Nagkaroon ba siya ng sobrang lakas dahil kinakabahan siyang pumasok sa tagong dungeon sa unang pagkakataon? May dalawa sa likod mo sabi ni Sojun. Buong lakas na sinuntok ito ni Daeho. Habang nakatingin kay Sojun ay naisip ni Daeho kung dapat ba siyang magpasalamat dito. Sa tuwing may biglaang pag-atake. Ang sibat at utos ni Sojun ang lalabas at ilalabas sila sa krisis. Para siyang tao na nakaranas ng hindi mabilang na laban. Tatlo sa kaliwa. Muling sabi ni Sojun. Ayos. Sobrang maasahan siya. Sabi ni Daeho sa sarili. Malamang na ginagamit ng mga langgam na multo ang luminescent moss para akitin ang mga langgam na bato na kainin sila. Sabi ni Sojun. Ano? Iniisip ko lang na parang may lumot pa. Sabi naman ni Daeho. Tama, kung hindi ako nagkakamali. Malapit na tayo sa boss room. Sabi ni Sojun. Sigurado ako na nandun si Heo Manso. Sabi ni Daeho. Patuloy silang naglalakad. Kahit nagago si Heo Manso sana ay ayos lang siya. Ayun siya. Ang gago. Sabi ni Daeho na unti-unting lumalapit sa kinaroroonan ni Manso. Iba ang pakiramdam ni Sojun. Daeho yung umalis ka dyan sabi nito. Pero huli na dahil nahawakan na ng halimaw ang paa nito. Hinila ito ng halimaw. Daeho Yong. Sigaw ni Sojun. Ayos lang ako. Mayroong mana na nakapalibot sa akin. Pero hindi ko alam kung makakatagal ako, sabi ni Daeho. Gamit ang kanyang sibat ay sinugod ito ni Sojun. Pero matigas ito. Iba ito sa dummy golem na may baluti. Matigas ang katawan nito. Kailangang maisip ni Sojun kung ano ang kahinaan ng Ant Devourer. Maraming beses na niyang nakalaban ang halimaw. At nagbuhos ng labis na pagsisikap para kabisaduhin ang mga ito.
Gamit ang kanyang sibat at buong lakas ay sinugod niya ang halimaw. Ano ang pinutol ko? Ang mata at antena nito. Yung ayos ka lang ba? Ayos lang ako, kaya ko pang lumaban. Sagot ni Daeho. Daeho, yung makinig kang mabuti, kailangan nating hilahin sa lupa ito bago muling makapagtago. Hilahin iyan palabas. Hindi natin kayang hilahin. Ang pagsira lang sa mata at antena nito ay wala man lang magawa dito. Dapat nating salakayin ang tunay na kahinaan nito. Kaya mo bang gawin? Tanong ni Sojun. Hindi. Dapat mong gawin ito. Sigurado akong kaya mo. Sagot ni Daeho. Ang hunter na ginagamit ang kanyang kamao. Binalikan nito sa isip ang mga sinasabi ng ibang tao sa kanya tulad ng, bakit ka lumalaban ng walang pag-iingat? Hindi ka nababagay sa party namin. Mangyaring umalis ka. Hindi man lang ako makapag-utos ng maayos sa fighting style mo na hindi ko pa nakikita. Gusto kong umalis ka sa party. Kung pumasok ka na walang sandata ay dapat kahit paano ay maging mahusay ka. Malakas ka lang, pero bakit wala ka man lang karanasan? Iyong ang estilo ng iyong paglaban ay medyo ayos bagaman. Ikaw ang pinakamahusay na hunter na nakita ko. Pagpapalakas ng loob na sabi ni Sojun. Sige, naiintindihan ko. Nag-ipon ito ng mana sa kanyang kamao. May tiwala ako sa'yo, Sojun. Lumapit ito sa halimaw. Iniyakap ang kanyang mga braso. Buong lakas na hinihila. Nagwala ang ant devourer. Napaatres ang paa ni Daeho. Hindi ka makakatakas, malakas na sabi nito. Nakapalibot sa buong katawan ang kanyang lakas. Nagtaka si Daeho dahil ang ilalim ng katawan nito na nakatago sa ilalim ng lupa ay walang anumang shell. Sojun. Parang hindi na ako makakatagal. Sigaw nito. Magaling, Yong, sabi ni Sojun. Napapalibutan ng mana ang sibat nito. Naghanda na itong umatake sa halimaw. Sapat na iyan, muling sabi ni Sojun. Sa isip ni Sojun ay nasa presensya siya ng hinaharap na hari ng kamao. Kaya hindi niya ito maibaba sa normal na paraan. Buong lakas niyang inatake ang halimaw. Naputol ang katawan nito. Nakatagong dungeon. Ikaw ang unang nakatalo sa Ant Devourer. Napatingin si Daeho na nakanganga. Natapos na ang espesyal na quest. Salamat sa iyong pagsusumikap. Masayang sabi ni Sojun kay Daeho. Ang gantimpala para sa unang naglinis ng nakatagong dungeon ay ibibigay sa'yo. Sa bigayan ng Hunter License. Pumunta sina Sojun at Anhai. Tingnan natin, ikaw si Lee Sojun at ikaw naman si Anhai, diba? Ito ang lisensya na nagpapatunay na kayo ay opisyal ng Hunter. Congratulations sa pagpasa sa final examination. Sabi ng babae sa kanila. Pagkatapos ng madaming paikot-ikot ay naipasa nila ang pagsusulit. At sa wakas ay opisyal ng Hunter. Bakit malumbay si CLA? Tanong ni Sojun. Ang kanyang mga merienda ay kinumpis kay kanina, sagot ni Anhai. Bagamat ito ay isang hakbang tungo sa pagbabago ng hinaharap. Hindi ko dapat kalimutan na ito ay simula pa lamang. Sabi ni Sojun sa sarili. Napatigil siya sa pag-iisip. Mula sa mana light na nagniningning. Hindi tumunog ang sirena dahil sa isang biyak. Anong meron dito? Ang bag. Gulat na sabi ni Anhai nang makita ang kanyang bag na nakalutang. Nagulat din si Sojun. Sa isip nito habang nakatingin sa bag. Ang magic na iyon. Isang lollipop. Sino ang kayang mag-magic ng ganyan? Hindi kaya. Napatingin siya kay CLA. Ito ay tulad ng pagguho ng bahay. Tulad din noong natalo ang Cretan Bowl. Ang magic ni CLA. Naging napakalakas na wala na itong control. Gabi na. Nag-uusap si Sojun at Anhai tungkol kay CLA. Hindi ko akalain na kay CLA ang magic na iyon, sabi ni Anhai. Habang tulog na tulog si CLA. Ang araw na gumuho ang bahay ninyo. Ano talaga ang nangyari? Tanong ni Sojun. Tinanong niya kasi ako kung nasaan ang kanyang ama. At bigla na lang siyang umiyak nung sinabi ko na hindi na niya ito makikita. At bigla na lang gumuho ang bahay namin, ang sabi ni Anhai. Kaya siguro hinanap nila ako, sabi ni Sojun sa sarili. Sa pagkakataong ito, huminto ito gamit lang ang lumulutang na bagay. At base sa nakita ko, ang kakayahan niya ay maihahalin tulad sa isang magician. Hindi, mas higit pa pala sa ordinaryong magician, dagdag ni Sojun. Magagamit niya ang mahikang iyon ng mas makapangyarihan. Ang problema ay hindi niya sinasadya ang paggamit ng kapangyarihan. Parang lumalabas lang ang kapangyarihan niya depende sa kanyang nararamdaman.
Patuloy na pag-iisip ni Sojun. Ito lang ang iniisip ko pero ang kakayahan ni CLA ay tila nagsimulang mag-react ng paunti-unti sa kanyang emosyon, sabi ni Sojun. Anong ibig sabihin nun? Tanong ni Anhai. At sabay silang napatingin kay CLA. Ang mana ni CLA ay lalong lumalakas ang lawak pero wala itong control. Anong mangyayari kay CLA sa ngayon? Tanong ni Anhai. Sa puntong ito, sigurado ako na may masasaktan at si CLA ay manganganib. Hindi ito tulad ng walang paraan para matulungan siya. Alam ni Sojo na darating din ang araw na ito. Dahil ang kapangyarihan ni CLA ay sumabog bago pa man siya mag-regress. Hindi niya akalain na magiging ganito kaaga. Isa sa dahilan kung bakit nagiging sensitibo ang mana ni CLA ay dahil manipis ang mana na nakapalibot sa kanya. Sabi ni Sojun. Kaya kailangan nating dalhin siya sa lugar kung saan sagana sa mana, dagdag pa nito. Napaisip naman si Anhai. Ang lugar kung saan sagana sa mana. Sa isip niya. Natakot si Anhai sa suhestyon na ito ni Sojun. Hindi pwede. Malakas na sabi ni Anhai. Tama ka, sabi ni Sojun. May dalawang lugar kung saan puno ng mana. Una sa dungeon o sa field, dagdag ni Sojun. Nababaliw ka na ba? Delikado yang iniisip mo, pasigaw na sabi ni Anhai. Paano pag nasaktan si CLA? Napatigil magsalita si Anhai dahil parang nagigising si CLA. Ako rin ayoko dalhin si CLA sa delikadong lugar, sabi ni Sojun. Bagamat taglay niya ang talento para maging ultimate boss sa hinaharap. Pero 5 taon pa lang siya ngayon. Upang maiwasan ang mangyayari sa kanya sa hinaharap, ay kailangan ko siyang iharap sa panganib na pwedeng mangyari sa kanya. Dalhin si CLA sa isang mapanganib na lugar. Malamang na may magbabago sa kasalukuyan at sa nakaraan. Tama. Hinawakan ni Anhai ang kamay ni Sojun. Pasensya ka na. Sigurado ako na naisip mo na ito dati at dumating ka sa ganitong conclusion. Sabi ni Anhai. Hindi ko sinasabi na kailangan niyang labanan ang mga halimaw. Pababagsakin natin ang lahat ng halimaw. Kailangan lang nating dalhin si CLA doon. Dungeons at Fields ay pagmamay-ari ng asosasyon o guilds kaya hindi ko alam kung papapasukin ba siya doon. Walang paraan na papayagan nila ito maliban kung wala na sila sa kanilang pag-iisip. Kung mayroong isang tao sa paligid na nagmamay-ari ng dungeon o field. May biglang naisip si Sojun kung sino pwede niya lapitan. O subukan nating humingi ng tulong. Sabi niya kay Anhai. Kinabukasan ay maaga silang umalis ng bahay at nagpunta sa Goryo Sword Mountain para makapasok sa Sword House. Hindi ba ang lugar na ito ang pasukan para makapunta sa Goryo Sword House? Tanong ni Anhai habang hawak si CLA. Maligayang pagdating sa inyong tatlo. Sabi ng isang babae. Napatingin si Anhai dito. Tuwang-tuwa si CLA nang makita ang nagsalita. Gandang Ani. Masiglang sabi ni CLA at yamakap sa babae. CLA mas lalo ka naging cute kesa dati. Sabi ni Hion. Sa isip ni Anhai ay nagtataka siya kung bakit nandito si Hion. Hion. Nagpunta kami dito kasi may pabor sana akong hihingin sayo. Sabi ni Sojun. Ipagpatuloy natin ang ating pag-uusap sa aking bahay hindi ito kalayuan pagkatapos ng hagdan. Sabi ni Hion. Napapakamot sa ulo si Sojun. Pagkatapos ng hagdan. Habang nakangangang nakatingin si Anhai na kinakabahan. Sa isip ni Sojun ay matagal-tagal na din na nagawa niya ito. Pagkadating sa bahay ni Hion. Tulog na tulog si CLA sa kama. Habang ang dalawa ni Sojun at Anhai ay nakaob-ob sa lamesa at pagod na pagod. Ang hagdan sa harap ng bahay. Sino ang may ganoong hagdan na 3 kilometro ang haba? At sa isang tagaytay ng bundok. Habang si CLA naman ay buhat ni Sojun sa likod at nakatulog na ito habang papunta sa bahay ni Hion. Sobrang kaibahan ng lugar na ito. Kapag may pumasok sa bahay. Mukhang moderno ang kwarto. Ngunit iisipin ng mga tao na ang lugar na ito ay isang tradisyonal na hanok mula sa labas. Nga pala Sojun iniisip ko kung sino si Hion nung sinabi mong makipagkita tayo sa kanya. Hindi ko akalain na apo siya ng sikat na Sword Saint. Sabi ni Anhai. At maaaring hindi ako kilala ng mga taong naging hunter kamakailan. Biglang sabi ni Hion na may dalang malamig na juice. Hindi tulad na kaya ako naging hunter ay dahil sa kasikatan at hindi ko din ito ipinagsasabi talaga. Sabi nyo kaya kayo nagpunta dito ay may hihingin kayong pabor, tama? Ano iyon? Sabi ni Hion. Sinabi ni Sojun ang pakay nila dito.
Ibig niyong sabihin ay ang field sa Goryeo Sword Mountain. Tanong ni Hyun habang kinukuhanan ng picture si Ciela. Oo, dahil alam kong may mga field na ginagamit ang mga miyembro at trainees niyo sa guild. Sagot ni Sojun dito. Ang mga bitak ay inuri sa tatlong pangunahing kategorya. Ang una ay ang minsang pagbitak. Ito ay maglalabas ng mga halimaw pagkatapos ay mawawala. Pangalawa ay kinakaing unti-unti na mga bitak. Sakupin nito ang mga gusali at gagawa ng mga dungeon. At ang pangatlo ay ang permanenteng bitak. Ito ay kabaligtaran ng isang beses na bitak, hindi sila nawawala. Ito ay naglalabas ng mga halimaw sa mga regular na pagitan. Ang mga field ay tumutukoy sa isang lugar kung saan lumitaw ang marami sa mga permanenteng bitak na ito. Pwede bang kaming dalawa lang ang gumamit ng field? Tanong ni Sojun. Maaaring hindi maginhawa para sa inyo kung gagamitin nyo itong lahat kasama ang mga nagsasanay. Oo naman posible ito, sagot ni Hyun sa tanong ni Sojun. Hahanap ako ng oras kung saan hindi ginagamit ng mga nagsasanay ang field. Talaga, manghang sabi ni Sojun sa isip nito ay ganoon kadali pumayag si Hyun. Ipinakilala mo ako kay Sir Kang Chol kaya naman kailangan kong gantihan iyon. Nakahinga ng maluwag si Eunhye sa isip niya ay nag-aalala siya kanina kung papayag ba ito sa kailangan nila dito, at natutuwa siya na kay ito. Aalis muna ako at magtatanong kung posible bang pumasok sa unang field. Column ni Hyun sa dalawa. Matagal na nag-iintay ang dalawa. Mas huli si Hyun kaysa sa inaasahan. Sabi ni Eunhye. Ang lawak ng Goryeo Sword House kung tutuusin. Sa tingin ko matagal pa ang paglilibot sa lugar na ito. Sabi naman ni Sojun. Maya-maya ay may dumating na babae. Nandyan ba si Miss Go Hyun? Tanong nito. Isang trainee. Tanong ni Sojun sa sarili nang makita ito. Lumabas siya kanina. Anong problema? May bisita siya. Sabi ng babae. Ano ang problema bagaman? Bakit ang tagal niya? Sabi ni Sojun sa sarili. Nasamid siya sa kanyang iniinom nang makita ang bisita ni Hyun. Si Sang Suyen. Bakit siya nandito? Ako ay nagtataka kung sino kayo, ikaw si Eunhye na nakilala ko dati. Tumingin kay Sojun. Ang examinee. Sabi nito. Nakakapagtaka naman na ang mataas ang ilong na ito ay natatandaan ang pangalan ko. Binigyan siya ni Go Hyun ng sobrang hirap. Bakit pa siya pumunta dito? Aniya ni Sojun sa sarili. Hindi ito makakatulong dahil busy siya. Sabi ni Suyen sa babae. Sa tingin ko ay dapat kang bumalik sa susunod. Sabi naman ng babae. Base sa pag-uusap nila. Parang unang beses nilang magkita pero. Bago ako umalis, sabi ni Suyen. Tumingin ito sa kinauupuan ni Sojun. At itinuro ito. Examinee. Mag-usap tayo.